Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening to everyone. Good evening, good evening. Today is June 5, 2024 and June 5 is Wednesday, araw ng Miyerkules, Hunyo 5, 2024. Kagabing ito, muli kong susubukang mag-upload sa aking YouTube channel at kung anong i-upload ko sa aking YouTube channel ay ito po iyon. Gusto kong i-share sa inyo, ang ebanghelyo para sa araw ng bukas. So bukas is June 6 na, June 6, Thursday. Ito po ang magiging pagbasa sa ebanghelyo para sa araw ng bukas. Wait lang po, share screen ako. Okay, ito na nga po iyon. In English, the proclamation of the gospel according to Saint Mark, chapter 12, verse 28 to 34. Ito po ang ebanghelyo ng ating simbahan, Katolikong simbahan, na babasahin at pagninilayan natin para bukas, araw ng Huwebes, June 6. Atin na pong basahin. In English, one of the scribes had listened to them debating appreciated that Jesus had given a good answer and put a further question to him, which is the first of all the commandments. Jesus replied, "This is the first. Listen, Israel, the Lord our God is the one only Lord, and you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this, you must love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this." The scribe said to him, "Well spoken, Master. What you have said is true, that he is one and there is no other. To love him with all your heart, with all your understanding and strength, and to love your neighbor as yourself, this is far more important than any burnt offering or sacrifice." Jesus, seeing how wisely he had spoken, said, "You are not far from the kingdom of God." And after that, no one dared to question him anymore. Yan po yung ating ebanghelyo sa wikang English. Okay? The gospel of our salvation. So, punta tayo. What about ang Tagalog version? Catholic Bible ang ginamit natin yan sa English. Sa Tagalog, gagamitan naman natin ng Tagalog na Biblia. Gagamitin natin ng Magandang Balita Biblia. Ano ang sinasabi ng ebanghelyong iyon sa Tagalog ayon kay San Marcos? Ayon kay San Marcos. Oops. Ayaw niya mag-move. Ayun na nga po. Nag-move na po siya. So, sa Tagalog naman, ang translation mula sa Mabuting Balita Biblia ay ito po. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, ang dalawang pinakamahalagang utos. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseyo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, "Alin po ba ang pinakamahalagang utos?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito."
wika ng tagapagturo ng kautusan. Tama po, guro. Totoong sinasabi ninyo. Isa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang alay. Nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito, kaya sinabi niya, hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos, at mula noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay po. Yan po ang ebanghelyo na babasahin, pagninilayan, at pagkukunan ng tuturo ng pari bukas sa mga misa mula sa ebanghelyong yan. Okay? Stop sharing na po ako. So, balikan natin yun. Kasi, ano bang pinagtatalunan nila? Pinagtatalunan nila yung pagsunod sa batas. Kung minsan kasi hinahanapan nila si Jesus ng butas tungkol sa mukhang mga batas na hindi nila sinusunod kasama ng kanyang mga alagad. Halimbawa, naglalakad sila sa isang taniman, kumuha ng mga butil, trigo yata yon ng kanyang mga alagad. Nakita ito ng mga tao, nakita ito lalo na ng mga matatanda, ng mga elders, at question sila, bakit ganyan ginagawa ng mga alagad mo araw ng Sabat? Kasi para sa kanila, pag araw ng Sabat, wala talagang dapat gawin. Basta magpahinga na lang ang lahat. Pero ang sabi ni Jesus doon sa bagay na yun, sabi ni Jesus, mga ano kayo, mga mapagkunwari. Ang salita pa nga ni Jesus, ipokrito. Bakit? Sabi niya, pag may nahulog kayong hayop sa balon, pag araw ng Sabat, di ba naman nililigtas nyo? Okay? Bakit ganun? Hindi sinusunod ng mga alagad mo at ikaw mga kautusan. Pagkakain, hindi naguhugas ang kamay. Dami-dami kasi nilang ginawang batas. Pero pagdating ni Jesus, tinuro ni Jesus ang kasimplihan ng batas mula sa tanong, anong pinakamahalagang utos? Daan-daan ang ginawa nilang batas. Sinamap ni Jesus sa dalawa, ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ito yung Shema. Okay? Hindi ito sinabi ni Jesus na hindi tama yung Shema. Ano yung Shema? Yung lagi nilang binabasa, kailangan, sabi nila, alam na alam ng kanilang puso't isip. Ano yon? Ibigin mo ang Diyos ng buo mong puso, with all your heart, love God with all your heart, love God with all your soul, love God with all your mind, and love God with all your strength. Yung Shema. Di sinabi ni Jesus na mali yung Shema. Pero, mas lalo niya pa itong pinagtibay dahil dun sa sinabi niya. Okay? Love God with all your heart. Sinabi niya nga, yun ang number one ang pag-ibig sa Diyos. Ngayon, ang guide ng pagninilaw natin, ng pagninilay natin, ng gabay, kasi pag magbabasa tayo ng Biblia, mga kapatid, mga kaibigan, kailangan natin unang isipin, anong aral o anong bagay ang gustong sabihin sa akin ng Diyos tungkol dito, doon sa reading, doon sa gospel. What God is trying to tell me in this particular gospel. Kung gospel yon, kung reading naman, mga chapters and verses of the Bible from the Old Testament or the New, ganun pa rin ang tanong. What is God trying to tell me in this particular part of the scripture, whether be it a gospel or a particular verse and chapter of the Bible? So
So in this particular case, ano bang sinasabi ng Diyos? Gusto sabihin ng Diyos sa atin? Sa akin, sa point of view ko, gusto ng Diyos na ang pag-ibig sa Kanya higit sa lahat ay masunod. Yung bang wala nang mas hihigit na karibal. Halimbawa, sabi niya, ang sino mang umiibig ng higit kaysa sa akin, yan man ay kapamilya, kapatid o magulang, hindi karapat-dapat sa akin. Ano ibig sabihin do'n? Hindi sinasabi ni Jesus na wag na nating ibigin ang ating mga magulang. Ang sinasabi ni Jesus, ibigin natin siya, ibigin natin ng Diyos ng higit sa lahat, higit sa magulang, higit sa kapatid o sa sino man. Dahil ang magulang natin, ang ating mga kapatid, sa Kanya din naman galing. Anytime pwede niya yang kunin mula sa atin, 'no? So kung titimbangin natin, sino ba talaga ang mas higit na dapat ibigin at kilalanin? Yung nagbigay o yung ibinigay? Ang mga magulang natin binigay sa atin, ang mga kapatid natin binigay sa atin. Pero kapag ang magulang natin, ang mga kapatid natin, nagiging karibal, kompromiso ng higit para makasunod sa Kanya, medyo parang magkakaroon ng sablay do'n. Halimbawa, wala ka namang gagawin, araw ng linggo, gusto mo magsimba, tapos sila naman, yung pamilya mo, mga anak mo, mga kapatid mo, hindi makapagsimba o ayaw magsimba. Kahit anong pilit mo magsimba, ayaw nila. Ang sasabihin mo, ako na lang magsisimba. Tapos sasabihin nila, hindi, dahil hindi kami magsisimba, huwag ka na rin magsimba. Kung hindi, mag-aaway tayo. O ano masusunod? Diba? Yun. Rivalry. Kung minsan may mga iniibig tayo mula sa ating puso, okay, na nagiging karibal niya. Naalala ko yung aklat na sinulat ko noon, ang pamagat, Labis May Rival. Naiwala ko lang yung kopya. It's a love story. Hindi ko na idedetalye, pero totoo yun po. Sumulat ako ng isang maiksing nobela na ang pamagat, Labis May Rival. Tapos binigay ko sa Filipino teacher ko nung sinasabi ko na gusto kong ma-recover. Sabi niya, hindi ko na alam kung saan ko nailagay. Hindi ko na babanggitin yung pangalan ng Filipino teacher ko. Hindi ko na rin nasabihin kung Filipino teacher ko ba siya elementary, high school, or college. Okay. This is not magyabang na, oh, nakapagsulat ako ng libro. Hindi. Kasi kailangan mabuo sa isip natin. Kung minsan talaga ang pag-ibig magkakaroon ng mga karibal. Even ang pag-ibig sa Diyos, magkakaroon ng karibal. Pero sinasabi ng Diyos, ibigin mo ko ng higit sa lahat with all your heart. Kung meron ka mang iniibig, hindi naman pinagbabawalan ng Diyos na bukod sa akin may iba ka pang ibigin, bawal yun. Di naman ganun. Pwede ka pa ring umibig sa iba bukod sa Kanya. Pero ang sinasabi niya nga, kung titimbangin ang iba pang pag-ibig, dapat mas maging higit sa lahat ang pag-ibig natin sa Kanya. With all your mind, with all your strength. Katulad niyan, naalala ko yung tatay ko. Okay. Hindi ko naman sinasabing matuwid, tama o banal ang tatay ko. Isa sa sinabi niya sa akin noon, ganito kasi yun eh. Parang napunan niya na madalas o may maraming oras o madalas nakikita niya ako nagbabasa ng Biblia. Alam niyo ang sagot niya? Basa ng Biblia. Okay? Baka mamaya mawala ka na ng sarili, kababasa mo niyan. Tama ba siya do'n? Tama ba siya do'n? Dapat ko ba siyang sundin? Hindi po totoo 'yun. Walang gano'n. Kung may gano'n man, hindi 'yun dahil sa sobrang pagbabasa ng Biblia.
Natural lang siguro na mahina ang isip ng tao o may sakit talaga siya. Kaya siya nawala sa sarili. But not particularly per se na dahil yun sa kababasa ng Biblia. Walang ganun. Kahit sa pag-aaral, walang ganun. Walang overstudy. Kailangan mo lang magpahinga. Pag napagod ka, magpahinga. Pero walang overstudy. Walang overreview. Baka masobrahan ka na yun. Walang ganun. Simba ka ng simba, baka lumagpas ka na sa langit. Walang ganun. Walang ganun. Walang ganun na basa ka ng basa ng Biblia, baka wala ka na ng sarili. Walang ganun. Kung may nagkakaganon, ah, medically, baka may sakit na nga talaga siya. Pero wag mong magiging general conclusion na yung mga taong basa ng Biblia nawawala sa sarili. Kung ganun ang ganun, edi sana marami ng pastor ang nawala sa sarili. Marami ng pari ang nawala sa sarili. Marami ng preacher na wala sa sarili. Kung yun ang general conclusion and general truth. Okay? So again, ibigin ng Diyos na higit sa lahat ng buo nating puso, ng buo nating isip. May kanya-kanya tayong antas ng pag-iisip. May matalinong matalino, may average, may matalino lang, may superior, may average, may genius. So, kung gaano kalakas ang isip mo, ganoon din sana kalakas ibigin mo ang Diyos mula sa isip mo. So, ano mga magiging bunga nun? You read the Bible, you study the Bible, you ask what God is telling me in this particular verse or gospel. That is loving God with all your mind, with all your heart. Ano ba sinasabi niya? Bilang pag-ibig sa Kanya, ipakita mo ito sa pag-ibig mo sa iyong kapwa. By treating others, that is how we treat God. Paano natin pakitunguhan ng ating kapwa, ganun din natin pinakikitunguhan ang Diyos. Kung pakainin natin nagugutom, parang pinakakain na rin natin ang Diyos. Panginoon, hindi ka naman namin na-meet eh. Kailan ka ba nangailangan? Kailan ka nagutom? Kailan ka nauhaw? Ang sagot niya, yung ginawa nyo sa sino mang pinakamaliit na ito na kapwa nyo o kapwa mo, ginawa mo sa akin. Yun yun. How do you treat others is the way you also treat God. Yun din ang ibig sabihin nun. Loving God with all your strength. Malakas ka. Paano ka naging malakas? Sa iyong mga kayamanan. Dahil sa iyong mga kayamanan, nagkaroon ka ng kapangyarihan. At sa kapangyarihan mo, pwede kang maglingkod. Pero hindi mo ginagawa. Hindi mo pinaglilingkuran ang dapat mong paglingkuran. Ano ang nangyayari? Negligent ka. Nagpapabaya. At sa pagpapabaya mo, pinapabayaan mo rin ang iyong pananampalataya para sa Diyos. Nagiging hindi totoo ang iyong pag-ibig sa kapwa kung wala ka namang ginagawa para sa kapwa mo. And with all your soul. Inuulit-ulit ko, katulad sa mga dati kong estudyante, wag niyong ipagbibili ang inyong kaluluwa sa demonyo. Pwede kang i-bargain ng demonyo kung paano nakipag-bargain ng demonyo kay Kristo. Nakita mo lahat yan, bibigay ko sa iyo lahat yan. Lahat ng kayamanan, lahat ng kapangyarihan, lahat ng kaharian, dinala siya sa isang mataas sa lugar. Okay. Sambahin mo lang ako, sabi ni Satanas. Ang sagot ni Kristo, ang Panginoong Diyos, nasusulat, ang siya lamang mong sasambahin. Siya lang yung sasambahin. Nakipag-bargain ng demonyo sa kanya, nag-offer ng lahat-lahat. With all the wealth of the world, sambahin lang siya. Pero malinaw niyang sinabi, Diyos lang nasusulat ang siya mong sasambahin at paglilingkuran. So, other than what
God is trying to tell us? Sumunod doon, pwede natin maging guide. Ano bang gustong ipagawa sa akin ng Diyos in this particular gospel? Yan, nasagot na natin. Magkaroon man siya ng karibal sa ating isip, sa ating puso, sa ating lakas, sa ating kaluluwa, na iibigin din natin, mananatiling siyang dapat maging number one. Because in the first place, lahat ng kung anong meron tayo, lahat ng meron sa atin, siya din naman ang lumikha at nagbigay sa atin. At once na sinabi niya o naging desisyon niya na kunin niya na yang lahat ng yan sa atin, wala tayong magagawa. Huwag din tayong maging mayabang na itong title na to naubot ko dahil sa aking talino. Itong title na to, itong diploma na to, naabot ko dahil sa aking galing. Lahat ng iyong kalakasan, lahat ng iyong galing, lahat ng iyong talino, galing pa rin sa Diyos. At hindi mo magagawa yung mga bagay na magawa mo, yung mga achievements mo, kung hindi ka talaga biniyayaan ng Diyos. Amen. So manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa kalakasan na binibigay mo sa amin. Maraming salamat din po, Panginoon, sa pag-iisip na magmahal din ng iba, damdamin makapagmahal din ng iba. Patuloy mong ikintal sa aming mga isip na sino man o ano man ang aming mahalin, bukod sa iyo, ikaw pa rin ang manatiling dapat naming mahalin higit sa lahat. Lagi mo itong gawing malinaw sa amin, maging klaro sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ikaw na aming Panginoon at tagapagligtas. Luwalhati sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo, kapag sa unang-una, ngayon, pagpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po. And see you po uli sa susunod kong pagbabahagi kung magkakaroon uli tayo ng panahon at pagkakataon, kung loloobin ng Diyos. Magandang gabi po uli, Sir Aaron po, public school teacher, Maynila. Salamat po, magandang gabi, bye-bye.